Alam natin na ang pag-ayuno ay isang paraan upang ating matamo ang pagiging matapat sa ating mga sarili, ang katapatan. Kaya naman, kabilang sa wisdom ng pag-ayuno at malaking purpose nito ay ang pagkakaroon ng ganap na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung tinatawag na takwa, at mapigilan ang pagnanasa at makontrol ang sarili mula sa mga masasama o kaya ay anumang hindi mga kanais-nais na gawain. Lalong-lalo na ang pagsisinungaling o kaya ay ang pagsasalita ng kabulaanan at ang pagsasagawa nito. Sapagkat makikita natin sa hadith na ito ang magiging reminders natin sa ngayon, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, ayon kay Abu Hurairah, kalugdan siya ng Allah, kanyang sinabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qawla az-zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajjatun fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Rawahul Bukhari. Sino mang hindi umiwas sa pagsasalita ng kabulaanan o kasinungalingan, qawla az-zur, man lam yada qawla az-zur, sino mang hindi umiwas sa pagsasalita ng kabulaanan o kasinungalingan, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, ay walang pangangailangan ang Allah o hindi kailangan ng Allah ang kanyang pag-iwas sa pagkain at pag-inom. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, na nangangailangan ang Allah subhanahu wa ta'ala ng anumang bagay. Hindi, kasi walang pangangailangan ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nangangailangan ng anumang bagay. Subalit, ibig sabihin ito ay hindi gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tao na yun ay iniwasan niya ang kanyang pagkain at iniiwasan niya ang kanyang pag-inom o inumin, kasama na rin ang pagnanasa na siya ay nagsasalita ng kasinungalingan o kaya ay nagsasagawa ng kasinungalingan samantala siya ay nag-ayuno. Malakas ang hadith na ito, mga kapatid, dahil ito ay makikita natin sa Sahih al-Bukhari. Alam natin, mga kapatid, na hindi ang layunin sa pag-ayuno ay upang hindi kumain ang isang tao o kaya ay upang hindi uminom ang isang tao. Hindi lamang yun ang layunin sa pag-ayuno. Subalit ang layunin sa pag-ayuno ay upang maging pino, ibig sabihin ay malinis at dalisay ang tao, ang sarili ng tao, at tinuturuan ang sarili ng tao, ang kanyang sarili mismo, ang taong nag-ayuno, na upang ito ay mapabuti, upang maging mabuti. Kaya naman ang hadith na ito ay binabalaan ng propeta. Ito ay bilang babala at tahdzir. Bilang babala, sapagkat binabalaan ng propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga taong nag-ayuno lamang sa pamagitan ng kanilang hindi pagkain at hindi pag-inom. Kasi may mga tao na yun lang ang pinaghahandaan sa kanilang pag-ayuno, yun lang ang kanilang pinaghandaan sa kanilang pag-ayuno, ang hindi pagkain at hindi pag-inom. Hindi pa Ramadan ay talagang nandyan na. Nakahanda na yung mga pagkain, inumin nila. Saka kahit na pumasok ng Ramadan, talagang patuloy pa rin na pinaghandaan nila yung pagkain at pag-inom kapag itinigil na nila ang kanilang ibig sabihin ay pag-ayuno. So yun ang tinutukoy na hindi lamang yun ang layunin sa pag-ayuno, na kung saan ay hindi pagkain at hindi pag-inom. Na
ang mga taong iyon na nag-ayuno ay hindi naman nila iniiwasan o iniiwan ang pagsisinungaling at sila ay kumikiling mula sa katotohanan. Ibig sabihin ay imbis na yung katotohanan ang kanilang papanigan, ang tama, ang dapat nilang panigan ay doon pa sila papanig sa kasinungalingan o kaya ay mali. At ang mga taong iyon ay sila ay gumagawa ng batil. Ibig sabihin ng batil ay kabulastugan at paghihinala. Yung nag-ayuno siya pero naghihinala ng hindi maganda sa kanyang kapwa. Pinaghihinalaan niya ang kanyang kapwa ng hindi maganda. So pumapasok yun sa ibig sabihin hadith na ito na nabanggit natin. Na sinabi ng propeta, man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Sino mang hindi umiwas sa pagsasalita ng kabulaanan o kasinungalingan at sa pagsasagawa nito ay hindi kailangan ng Allah ang kanyang pag-iwas sa pagkain at pag-inom. Hindi gusto ng Allah na siya ay umiiwas sa pagkain at pag-inom samantala siya naman ay nagsasalita o gumagawa ng ibig sabihin ay kasinungalingan. Kaya sino mang gumagawa nito ay hindi gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pag-iwas sa pagkain at pag-inom. Hindi ibig sabihin na pinagutusan na ang taong gumagawa ng masama na tumigil na sa kanilang pag-ayuno. Kasi sinungaling din. Nagsasalita ng kasinungalingan, gumagawa ng kasinungalingan, gumagawa ng masama. Hindi ibig sabihin sa hadith na ito na pinagutusan niya na huwag ka nang mag-ayuno. Kasi yan naman ang mali sa atin na kapag mayroon tayong makitang tao na may mga ginagawang masama na nag-ayuno, huwag ka nang mag-ayuno. Hindi dapat yun. Huwag mong pigilan yung tao sa kanyang pag-ayuno. Kasi hindi ibig sabihin sa hadith na ito na huwag ka nang mag-ayuno kaya ipinagutusan ang taong gumagawa ng masama na tumigil na sa pag-ayuno, hindi na mag-ayuno. Subalit, ang kahulugan nito ay at-tahdhir. Tulad ng nabanggit natin at tahdhir, babala. Bilang babala, binigyan ng propeta ng babala. Babala mula sa pagsasalita ng kasinungalingan o kaya ay pagsasagawa ng kasinungalingan. Sapagkat mga kapatid, marahil ay magiging dahilan ito na mababawasan ang gantimpala ng pinakamainam na gawaing pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, nakalingid na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ay iniiwan ng taong nag-ayuno ang kanyang pagkain at pag-inom at pagnanasa. Wayang kuso thawabahu qawlu zuri wal amalu bihi. Kaya dahil sa pagsasalita ng kabulaanan o kasinungalingan at pagsasagawa ng kasinungalingan ay mababawasan ang gantimpala ng taong nag-ayuno. Yun ang pakahulugan. Hindi ibig sabihin sa hadith na ito na tumigil na siya, huwag na siyang mag-ayuno. May mga tao na kapag nakita niyang kanyang kapwa na may nagawang kamalian, huwag ka na mag-ayuno. Dapat hindi ka na nag-ayuno. Hindi yun mainam mga kapatid. Kasi para bagang tayo na yung humahatol sa ating kapwa. Samantala ay wala namang hatol mula sa Allah o kaya ay wala namang hatol mula sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil sa nabanggit natin na hadith na ang pakahulugan nito ay marahil ay mababawasan ang gantimpala ng taong nag-ayuno na kung saan ay mayroong ginagawa na hindi mainam. Narito ang talata sa banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. Ayon sa kahulugan ng talatang ito na makikita natin sa Suratu Al-Hajj na ika-30 na talata, فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ. Kaya talikdan ninyo ang karumaldumal na gawain, mga gawain. Ibig sabihin ay ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, mga larawan, mga imahin. Yan ang tinutukoy na rigs mula sa mga awthan.
Wajtanibu qawla zur, at talikdan ninyo ang pagsasalita ng kabulaanan o kaya ay kasinungalingan. So dahil dito ay ipinagbawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na makikita natin sa banal na Quran na nabasa natin o nabanggit natin na wajtanibu qawla zur, ipinagbawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pagsasalita ng kabulaanan o kaya ay kasinungalingan. Kasama na dito yung gumawa ka ng kabulaanan o kaya ay kasinungalingan. Kasama na rin dito yung mag-witness ka ng kabulaanan o kaya ay kasinungalingan. So yun, inuulit natin mga kapatid na hindi ibig sabihin na yung tao na minsan ay nakakapagsalita ng kasinungalingan o nakakapaggawa ng kasinungalingan o nakakagawa ng anumang hindi mainam, nakikita natin na gumagawa ng hindi mainam, hindi ibig sabihin na huwag na siyang mag-ayuno. Hindi ibig sabihin na huwag na siyang mag-ayuno ayon sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat marahil kahit na gumagawa siya ng kamalian, subalit marahil na ang kanyang pag-ayuno ay mababawasan ang gantimpala nito dahil sa kanyang paggawa ng kamalian. Ang Allah lamang ang higit na nakakaalam. Kaya lamang, inire-remind lang natin, no, bilang reminders lang ito sa atin, kasi tayong mga bilang tao ay madalas ay nakakahatol tayo ng sarili nating hatol. Nagmumula sa ating sarili na hatol. Yun na nga, kapag may makita tayo ay hinahatulan na natin. Kahit anong makita natin, huwag natin sabihin na ikaw ay kafir. Maling-mali yan na hatol mo sa iyong kapwa na Muslim na sasabihan mo na kafir. Samantala hindi naman siya kafir. At huwag din natin sabihin na ikaw ay mapupunta ka na sa impyernong apoy. Huwag natin yun gawin mga kapatid. Minsan ay sasabihin pa natin na shaitan ka. Sasabihin mo na sa kasama mo o kaya ay kapwa mo na Muslim na demonyo ka. So hindi rin yun pwede. Sa madaling salita, huwag tayong maghatol sa ating kapwa. At ito ay bilang reminders lang ito sa ating lahat sa pamagitan ng maikling oras. Alhamdulillah. So dito lang natin tatapusin ang ating reminders sa ngayon. At kung sakali na mayroon kayong any clarification, katanungan, ay open forum tayo ngayon inshallah.